Sinunog nila. Ayan o. Nasunog. Tapos may sumisibol uling damo. Parang ano lang yan. Parang yung faith mo sa Lord. Yung spiritual mong buhay. Sinunog ka man ng maraming pagsubok. At the end of the day, sisibol yung bagong ikaw. Yung bagong yung bagong pagkatao, yung bagong aral, bagong lesson, bagong katatagan, bagong karagdagang, bagong kaalaman sa pananampalataya sa pagharap sa mga bagay-bagay sa buhay. Panibagong pag-asa, iba. Yung minsan nasusunog tayo ng mga alalahanin. Nasusunog tayo ng mga nagpapabigat ng kaisipan, ng damdamin. Yung minsan wala ka nang magawa sa sitwasyon na inalaw ng Lord na malagay ka. But at the end of the day, Lord, hindi ko na kaya. Lalabas yung mga ganito sa'yo. Lalabas yung mga ganyan sa'yo. Magpapatuloy ang buhay. Diba? Yung nabasa ko dun. Nakita ko post ng ng pastor sa Facebook. Sabi doon, pag gagamitin ka ng Lord, kung saan kanya ilalagay, kung saan kanya ilalagay. Sabi nga nung mga mga nagdaan na sa ganito pagkasunog. Sabi doon, bago ka gamitin ng Lord, tatabasan ka muna, papandahin ka. Yung isang brother Eddie, yung isang Maurice Rolo, yung isang Catherine Coleman, bago sila naging isang matagumpay na lingkod ng Diyos, marami silang masasakit na pinagdaanan nung nag-uumpisa pa lang sila. Hindi ganun kadali yung basta magmi-ministry ka lang, magdi-disciple ka lang. Marami kang personal na pagdadaanan. Maraming pruning kang pagdadaanan ang gagawin sa iyo ng Lord. And ako personally, nagdadaan ako sa ganun. Kasi pinakita na ng Lord sa akin kung saan niya ako dadalhin. Sabi pa doon, malungkot yung habang tumataka ka dun sa landas na nais ng Lord sa'yo. Kasi paninindigan mo yung calling sa'yo. At sabi pa doon, sa loob mismo ng church, sa mata nila, isa kang suwail, isa kang hindi nagpapasakop. Kasi hindi ka umaayon dun sa mga gusto nila, sa mga sinasabi nila
darating pa sa point na tatalikuran ka ng mga kapatid. Kaya sabi nila, kung tinatawag ka ng Lord sa isang gawain, magpakatatag ka, ihanda mo yung sarili mo, magbabad ka sa presensya ng banal na Espiritu. Kasi I told you, sabi niya pa doon, malungkot doon, mag-iisa ka, marami kang sakit na pagdadaanan. Pero ang pinakamahalaga, ginagawa mo, sinusunod mo yung kalooban ng Panginoon. Ikaw at ang Lord ang nag-uusap. Hindi magmamatter yung sinasabi sa loob ng church, sinasabi ng marami, as long as ang Lord ang nag-uutos sa'yo, ang Lord ang tumatawag sa'yo. Diba? May mga bagay kasi na lately hindi ko maunawaan. Ganun eh, pag may mga pinagdadaanan tayong pruning, may mga pinagdadaanan tayong pagsubok na inaalaw ng Lord na pagdaanan natin. Parang, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Siyempre wala ka namang ibang pagtatanungan na magpapaunawa sa iyo eh, kundi ang Lord lang. After noon, napagtagumpayan mo yun, nalampasan mo yun, at ipinakikita na sa iyo ng Lord yung daan mo na nais na lakaran mo, nais niya na lakaran mo. Doon mo palang mauna, kaya pala Lord. Ako ganun eh, marami na akong pinagdaanan na, kaya pala Lord, kaya pala nangyari sa akin to, kaya pala pinagdaanan ko to, kasi ganito pala yung mangyayari. Ang sarap pumaimbulog doon sa realization nung pinapakita sa iyo ng Lord na kasi ganito anak, kasi ganito ganyan, kaya inalaw ko, kaya hindi ko binigay, kaya dinelay ko, kasi ganito. Yung alam mo yung nakaupo ka lang pero parang nanonood ka sa isang malaking telo, nakikita mo yung senaryo. Ganun. So, ayun. 'Di ba nakapag-vlog pa nga. Nagkaroon pa ng realization na mula sa mga sinunog na talahib at may mga sumibol na damo. Thank you Lord sa aral ng sunog na damo. Sa isang sunog na talahib at sa isang pagsibol. Thank you Holy Spirit sa aral na binigay mo ngayong hapon. Pakabuti mo talaga Lord. Random lang ito eh, wala sa plano na mag-vlog, wala sa plano. Kahit ako lang habang naglalakad ako, napakita ng Lord sa akin.